Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Lucio na isang dating kilalang antingero at tagapagtanggol sa kanilang baryo. Sa loob ng maraming taon ay pinanghawakan niya ang tiwala ng mga tao hanggang sa isang gabi ng pag-atake ng mga aswang ay bigla na lamang siyang nabigo na naging dahilan para magbago ang tingin ng mga tao sa kanya. At dahil doon, ay mas pinili na lamang ni Lucio na umalis at ipagkatiwala kay Julius ang kaligtasan ng kanilang lugar. Ngunit makalipas ang 10 taon, bumalik si Lucio sa kanilang baryo bilang isang palaboy na walang nakakakilala. Ngunit sa pagbabalik niya, ay nalaman niya na ang lalaking kanyang sinanay bilang hahalili sa kanya ay naging gahaman sa pera. Magagawa pa kayang bawiin ni Lucio ang tiwala ng mga tao o tuluyan na siyang lalamunin ng kanyang nakaraan na kinakatakutan niyang harapin? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Julius, maganda ka. Mamayang gabi, sasalakay ang mga aswang. Sigurado ko na isang malaki ang pagsalakay ang mangyayari. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Pero, Kuya Lucio, natatakot po kasi ako eh. Sa tingin ko po kasi, ay hindi pa ako handa. Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Natatakot ka bang mamatay? Tandaan mo ito, Julius. Kung mamamatay tayo, habang pinagtatanggol ang mga tao, ay wala dapat tayong ikatakot. Dahil mamamatay tayo bilang isang bayani. Hindi naman po sa takot ako mamatay. Dahil alam ko po na doon naman talaga tayo pupuntan lahat. Pero ang ikinakatakot ko po ay baka hindi po sapat ang aking kakayahan para protektahan ng mga tao laban sa mga aswang. Baka mabigo ko lamang sila, lalo na't sa ating dalawa sila umaasa para sa kanilang kaligtasan mamayang gabi. Bakit, Julius? Pinagdududahan mo ba mga itinuro ko sa iyo sa pakikipaglaban at paggamit ng anting-anting? Ilang taon na kitang sinasanay, Julius. At maniwala ka, kapag sinabi kong handa ka na at kaya mo nang makipaglaban sa mga aswang, ay kaya mo na. Nang sandaling yon, ay nasa labas si Lucio ng bahay niya habang abala sa paghahasa ng itak at kasama niya ang binatang kanyang inampon. Ilang taon na ang nakakaraan na ang pangalan ay Julius. Halos 2 taon na ang nakararaan nang makita ni Lucio ang lalaki na palaboy-laboy sa kanilang baryo. Wala itong tirahan at wala ring pamilya. Nang dahil sa awa sa binata, ay inampun niya ito. Nakitaan niya si Julius ng interes sa paggamit ng anting-anting. Kaya bilang isang kilalang mahusay na antingero sa kanilang baryo, ay naisip niyang turuan si Julius ng kanyang kaalaman. At dahil may panakanakang pag-atake ng mga aswang na nagaganap sa lugar na yon, ay tinuruan din niya itong makipaglaban. Si Lucio ay ang nag-iisang antingero sa kanilang baryo. Namana niya yon sa kanyang ama at lolo na nung nabubuhay pa ang mga ito ay kilala ring mahusay sa ganung bagay. Pero, Kuya Lucio, sigurado po ba kayo na aatake ang mga aswang mamayang gabi? Hindi ako maaaring magkamali, Julius. Sigurado. Mismong pinuno nilang nagsabi sa akin. Nakapagtataka man kung bakit nila yung ginawa, ay hindi na yun ang importante. Ang mahalaga ay maprotektahan natin ang baryo
at ang lahat ng mga tao rito. Lumapit si Lucio kay Julius. Ipinatong niya ang isa niyang kamay sa balikat nito. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng binata at nabanaag niya ang takot at pag-aalinlangan nito. Julius, hindi mo makakaila sa akin na natatakot ka dahil malaki ang ekspektasyon ng mga tao sa iyo. Pero ito ang tandaan mo. Higit sa lahat ay sa sarili mo ikaw dapat may patunayan. Hindi sa akin at hindi sa ibang mga tao. Wala akong anak na mapagmamanahan ang aking kakayahan. Kaya nang makilala kita, ay naisip ko na ituro sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Nang sa ganun, ay may papalit sa akin bilang tagapagtanggol ng baryong ito kapag ako'y nawala na. Kaya Julius, magtiwala ka sa sarili mo dahil nagtiwala agad ako sa iyo nung unang beses kitang makita at nakilala. Maraming salamat po, Kuya Lucio. Pasensya na po kung nagduda po ako sa sarili ko. Sige na, maganda na tayo. Ihanda mo na ang mga anting-anting at sandata na gagamitin mo mamayang gabi sa pakikipaglaban. Nakangiting tumango si Julius at saka ito pumasok sa loob ng bahay habang si Lucio naman ay ipinagpatuloy ang pagpapatalim ng kanyang paboritong itak. Alam niya na normalang matakot lalo na't may paparating na panganib. Ngunit alam niya rin na kung magpapadaig sila sa takot ay walang mangyayaring maganda. Para sa kanya, walang lugar para sa mga kagaya niya ang takot dahil tanging siya lamang ang inaasahan ng mga tao na lalaban sa mga aswang mamayang gabi. Hindi na bago kay Lucio ang pakikipaglaban sa mga aswang. Noon ay kasakasama siya ng kanyang lolo at ama sa tuwing may tinutugis ang mga ito na aswang. Gamit ang mga agimat at anting-anting ay nakilala sila bilang mahuhusay na antingero. Ginamit nila ang kanilang kakayahan upang protektahan ng mga tao hindi lang sa kanilang baryo kundi maging sa iba pang lugar. Sa sobrang delikado ni Lucio ay tila nakalimutan na niya ang sarili. Hindi na siya nagkaroon ng oras para sa pag-ibig. Kaya kahit ang pag-aasawa ay hindi na niya nagawa. Iniisip din niya na kung magkakaroon siya ng asawa at anak ay magiging kahinaan lang niya ang mga ito. Maaari kasing gamitin ng kanyang mga kalaban ang mga mahal niya sa buhay para madali siyang magapi. Kaya naman, nang dumating si Julius sa buhay ni Lucio, nakita niya na ito ang perpektong tagapagbana ng kanyang kakayahan at kaalaman. Pagsapit ng gabi, ay naging mas puspusan ang paghahanda ni na Lucio at Julius. Dinasalan ni Lucio ang pinakamalakas niyang anting-anting upang mas maging epektibo yon. Matapos niya yung dasalan, ay ipinatong muna niya yon sa maliit na altar na nasa sala. Hindi po ba yan ang paborito niyo pong agimat? Tama ka, Julius. Ibinigay pa sa akin yan ng lolo ko bago siya bawian ng buhay. Yan ang nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at bilis. May proteksyon ding binibigay yan laban sa mga pangkaraniwang aswang. Pero lahat ng agimat ay meron ding kahinaan. Ano po ba ang kahinaan ng agimat na yan? Hindi yan maaaring mabasa. Kapag nabasa ang agimat na yan, ay mawawalan niya ng bisa at kailangan ko ulit yan dasalan. Kung ganun hindi niyo pala yan magagamit kapag umuulan. Tama ka, Julius. Pero sigurado naman ako na hindi uulan ngayong gabi. Kaya maaari ko yan gamitin. Oo nga pala. Nadasalan mo na ba yung mga anting-anting mo? Opo, handang-handa na po ako kung sakaling umatake na ang mga aswang. Mabuti naman kung ganun. Mamaya ilalabas na tayo. Kakaiba na ang hangin. Mabigat na.
Nararamdaman ko na anumang sandali ay magsisimula ng umatake ang mga aswang. Matapos yun, ay kinuha na nila ang kanika nilang itak na bagong hasa. Lumabas muna si Lucio upang mas mapakiramdaman niya ang paligid. Pumikit siya at dinama niya ang hangin. Maalinsangan yun at may naaamoy siyang hindi maganda. Amoy ng nabubulok na karne. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay dumaan ang kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay. Naabutan niya si Julius na handa na at may suot ng anting-anting sa leeg nito. Kailangan na nating lumabas, Julius. Nararamdaman kong paparating na mga aswang. Agad na kinuha ni Lucio ang agimat na nasa altar at sinabit niya yon sa kanyang leeg. Matapos yun ay magkasama na silang lumabas ni Julius habang may bitbit na itak. Naglakad sila papunta sa may bukana ng gubat kung saan kadalasan na lumalabas o nagpapakita ang mga aswang. Sa tagal na ni Lucio na ginagawa ang bagay na yon, ay halos alam na niya kung paano mag-isip ang mga aswang. Matyagang naghintay sina Lucio sa bukana ng gubat. Nagtago sila sa likod ng isang makapal na halaman. Lumipas ang ilang minuto, ngunit wala pa rin silang nakitang mga aswang. Kuya, sigurado ka ba talaga na dito dadaan ng mga aswang? Siguradong sigurado ako, Julius. Dito sila palaging dumadaan kapag umaatake sila. Hindi natin dapat sila hayaan na makapunta sa mismong baryo upang wala na silang masaktan ng mga tao roon. Patuloy na naghintay ang dalawa sa pagdating ng mga aswang. Halos inabot sila ng kalahating oras doon, ngunit kahit anino ng aswang ay wala talaga silang nakita. Hanggang sa parehas silang nagulat nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Mukhang sumasalakay na po ang mga aswang sa baryo. Hindi maaari. Alam ba nila na naghihintay tayo rito? Kaya sa iba sila dumaan para makapasok. Hindi nasagot ni Julius ang tanong sa kanya ni Lucio. Mabilis silang kumilos. Tumakbo sila papunta sa baryo at doon ay tumambad sa kanila ang isang kalinus-lunus na tagpo. Napakaraming aswang ang inaatake ang mga tao. May mga pumapasok sa mga bahay at may iba na walang awang nilalapa ang mga walang kalaban-laban. Nagsimulang makipaglaban sina Lucio at Julius sa mga aswang. Habang nakikipaglaban ay pilit na hinahanap ni Lucio ang pinuno ng mga aswang. Pero sa dami ng aswang na naroon ay nahirapan siyang gawin yun. Hanggang sa tumalon sa harap niya ang isang aswang na may mahahabang kuko at may mahaba rin na dila. Walang pagdadalawang isip na inatake ni Lucio ang aswang. Tinaga niya ito at bumaon ng itak sa balikat ng aswang. Inasahan niya na lalamunin ito ng apoy dahil sa suot niyang agimat. Pero hindi yun nangyari. Nagulat si Lucio. Bahagya siyang napaatras. Pinakiramdaman niya ang kanyang agimat at doon niya napagtanto na tila nawala ang kapangyarihan nun. Sinamantala ng aswang ang pagtataka ni Lucio at mahigpit nitong hinawakan ang braso niya sabay kagat sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit at buong lakas niyang sinaksak ang leeg ng aswang. Bumagsak ito, pero bago pa man siya makabawi ay dalawang aswang pa ang sabay na umatake sa kanya na nahirapan siyang patayin. Patuloy ang sigawan ng mga tao. Labis na naaapektuhan si Lucio sa katotohanan na walang bisa ang agimat niya ng sandaling yun. Ganun pa man ay patuloy siyang nakipaglaban. Nasugatan niya ang isa sa mga aswang pero napakadali siya nitong nabuhat at naitapon sa malayo. Malakas na humampas ang ulo ni Lucio sa malaking bato. Nanlabo ang kanyang paningin habang tumutulo ang dugo
mula sa sugat niya sa kanyang ulo. Tumayo si Lucio habang papalapit ang isang babaeng aswang na nakangisi. Halika! Lumapit ka rito, Diablong Buwang! Hindi ako natatakot sa'yo! Sinugod si Lucio ng babaeng aswang. Tinaga niya ito, pero mabilis yun nakaiwas. Napaatras si Lucio nang bumaon ang matutulis na kuko ng aswang sa kanyang dibdib. Sinunggaban siya nito at napahiga siya sa lupa. Akmang sasakmalin ng aswang ang leeg ni Lucio nang biglang dumating si Julius at sinaksak nito sa likod ng aswang. Sinipa ni Julius ang aswang at nang mawala yon sa ibabaw ni Lucio ay tinulungan siya ni Julius na makatayo. Walang bisa ang agimat ko, Julius! Kuya, sugatan ka na. Hindi na natin sila kaya. Masyado silang marami. Kailangan na nating umatras at baka mapatay pa nila tayo. Hindi tayo aatras. Kailangan tayo ng mga tao sa baryong ito. Pero kuya, kapag namatay tayong dalawa, mas lalong malalagay sa malaking panganib ang baryo. Tara na kuya, umalis na tayo bago mahuli ang lahat. Hindi, Julius. Tatapusin natin ang laban na to. Wala akong pakialam kahit mamatay pa ako. Ngunit hindi pinakinggan ni Julius si Lucio. Hinila siya ni Julius palayo sa mga aswang dahil sa labis na panghihina ay walang nagawa ang pagpiglas ni Lucio. Bitiwan mo ako! Makikipaglaban pa ako sa kanila! Papatayin ko mga aswang na yan! Hanggang sa isinampa na siya ni Julius sa balikat nito at itinakbo siya pabalik sa kanilang bahay. Inihiga siya ni Julius sa sahig at agad nitong isinara ang pinto. Tatayo sana si Lucio, ngunit hindi niya na nagawa dahil tuluyan ang nagdilim ang kanyang paningin. Muli siyang bumagsak sa sahig at matapos yun ay nawala na siya ng ulirat. Umaga na nang magising si Lucio. Nakahiga siya sa kanyang papag at puno ng benda ang kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon pero hindi niya magawa. Konting galaw lang ay may nararamdaman na siyang matinding sakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bumalik sa alaala niya ang nangyari nung nakaraang gabi. Malinaw niyang naalala ang kawalan ng bisa ng suot niyang agimat, maging ang sigaw at pagmamakaawa ng mga tao ay paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan. Julius! Julius, nasan ka? Julius! Paulit-ulit na tinawag ni Lucio si Julius. Maya-maya ay humahangos itong pumasok sa kanyang silid. Mabuti naman po at nagising na kayo, Kuya Lucio. Ginamot ko na po ang mga sugat nyo. Pero wag po muna kayo masyadong gumalaw. At sariwa pa po ang mga yan. Julius, gusto ko lumabas. Gusto ko makita ang kalagayan ng mga tao. Pero Kuya Lucio, mas makabubuti po kung magpapahinga ka muna. Magpagaling ka na muna. Tumahimik ka. Tulungan mo akong tumayo rito. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa mga tao. Hindi agad nakapagsalita si Julius. Habang nakatingin sa binata si Lucio, ay bigla itong lumuwa, sabay iling. Bakit ka umiiyak, Julius? Bakit ka umiiyak? Anong ibig sabihin yan? Kuya, ikinalulungkot ko. Pero maraming namatay kagabi. Masyadong malakas sa mga aswang na umatake kagabi, kuya. Bukod pa ron, ay napakarami nila. Hindi maaari ito. Kailangan ko silang makita. Tulungan mo akong makatayo. Pero kuya, sinabi ng tulungan mo akong makatayo eh. O baka gusto mong gumapang na lang akong palabas? Tila natakot si Julius sa pagtataas ng boses ni Lucio. Wala itong nagawa, kundi ang tulungan siyang tumayo mula sa papag. Maingat siya nitong inilalayan
hanggang sa makalabas sila ng bahay. Walang katao-tao sa labas. Sumalubong sa kanila ang katahimikan na noon lang nila nasaksiyan. Maraming bahay ang sira at may iba na halos matumba na. Nagkalat ang dugo sa paligid. Naglakad sina Lucio at Julius papunta sa plaza. Pagdating doon ay nanlambot ng gusto si Lucio nang makita niya na nakahanay sa gitna ang mga bangkay ng mga taong pinatay ng mga aswang nung nakaraang gabi. Halos mabingi siya sa iyakan ng mga tao hanggang sa may isang nakakita kay Lucio. Itinuro siya nito sa ibang naroon at galit na lumapit ang mga tao sa kanila. Samot-saring masasakit na salita ang narinig ni Lucio mula sa mga tao. Siya ang sinisisi ng mga ito kung bakit marami ang namatay kagabi. May nagsabi pa na nangako noon si Lucio sa lahat na poprotektahan niya ang mga ito sa mga aswang, pero binigo niya ang mga ito. Napatda si Lucio. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili dahil may parte ng utak niya ang nagsasabing tama ang lahat ng mga salitang ibinabato sa kanya. Nang tila magiging agresibo na ang mga tao, ay mabilis na iniharang ni Julius ang sarili upang protektahan si Lucio. Teka, tama na po! Hindi niyo po dapat sinasabihan ng ganyan si Kuya Lucio. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya kagabi. Maniwala kayo. Pero anong laban po namin sa napakaraming aswang? Gayong dalawa lang naman kami. Ngunit tila bingi ang mga tao sa sinabi na yon ni Julius. Patuloy pa rin ang mga yon sa pagbato ng masasakit na salita kay Lucio hanggang sa inalalayan na ni Julius si Lucio pabalik sa kanilang bahay. Nangihinang napaupo si Lucio sa mahabang upuan na gawa sa kawayan sa kanilang sala. Napatulala siya habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng utak niya ang masasakit na salita ng mga tao sa kanya. Tumabi si Julius sa kanya at tinapik siya sa balikat. Kuya, huwag mong intindihin ang sinabi nila. Hindi totoo mga yun. Sadyang naghahanap lang sila ng masisisi sa pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Ganun naman talaga ang mga yan eh. Mga hindi marunong mag-isip. Mga walang utang na loob. Tama sila, Julius. Walang ibang dapat nasisihin dito kundi ako. Nangako ko sa kanila, Julius. Nangako ko na kaya ko silang protektahan mula sa mga aswang. Kagaya ng ginawa noon ng aking ama at lolo. Pero binigo ko sila. Binigo ko sila lahat. Masyado ko naging kampante. Pero kuya, ginawa naman po natin ang lahat ah. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Isipin niyo na may dahilan kung bakit nangyari ang naganap kagabi. At anong dahilan? At pwede kong isipin na nangyari yun para maraming taong maghinagpis at mawalan ng mahal nila sa buhay. Na nangyari yun para mawalan ng tiwala ang mga tao sa akin, ganun ba? Hindi nakapagsalita si Julius sa sinabing yun ni Lucio. Napayuko si Lucio at doon niya nakita ang agimat na nakasabit sa kanyang leeg. Marahas niya yung hiniklas. Naputol ang tali nun at sa kanya yun malakas na ibinato sa kung saan. Ang agimat na yan na may kasalanan ng lahat. Kung kailan ko siya higit na kailangan, ay saka naman siya nawalan ng bisa. Walang kwenta! Dahil sa naiiyak na, ay tumayo na si Lucio at nagkulong sa kanyang kwarto. Doon siya tahimik na umiyak. Ngunit ang mga luhang yun ay hindi dahil sa natalo siya ng mga aswang, kundi dahil sa mga namatay na tao. Hindi niya alam kung paanong nawalan ng bisa ang agimat, pero alam niya na kailanman ay hindi niya na kayang ibalik pa
ang tiwala ng mga tao sa kanya. Mabilis na nagbago ang tingin ng mga tao kay Lucio. Mula sa dating hinahangaan na antingero ay kinasusuklaman na siya ng marami. Kung dati ay binabati siya ng mga tao sa tuwing dumaraan, ngayon ay mabilis nang isinasarado ng mga ito ang mga bintana at pinto kapag nakikita siya. Wala nang lumalapit upang humingi ng tulong o payo sa kanya. Kahit ang mga dating kaibigan niya ay umiwas na rin sa kanya. Tahimik siyang nilampasan ng mga tao sa plaza at tila naging multo siya sa lugar na yon. Araw-araw ay binabalikan ni Lucio ang gabi ng pag-atake. Hindi niya matanggap na sa oras na pinakakailangan siya ng baryo ay saka naman siya nabigo. Paulit-ulit na bumalik sa isipan niya ang sandaling nawalan ng bisa ang kanyang agimat. Inisip niyang baka may mali siyang ginawa o baka hindi na siya karapat-dapat magsuot nito. Ramdam niya ang bigat sa dibdib tuwing naiisip ang mga nasugatan at namatay. Hindi sapat ang kahit na anong paliwanag ni Julius upang mapawi ang konsensya niyang unti-unting sumisira sa kanya. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya mapigilang sisihin ang sarili sa nangyaring trahedya sa kanilang baryo. Isang umaga, mag-isang nakaupo si Lucio sa harapan ng kanyang bahay. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumadaan habang umaasa siya na kahit isa man lang ay merong babati sa kanya. Ngunit sinasaktan lang niya ang sarili sa bagay na yon dahil hanggang sa sandaling yon ay ramdam pa rin ang galit ng marami sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang iba kundi ang butihing kapitan ng kanilang baryo na si Kapitan Betong. Isa itong matandang lalaki na kaibigan noon ng kanyang lolo. Tumayo si Kapitan Betong sa harapan ni Lucio at binati siya. Magandang umaga ho, Kapitan Betong. Anong sadya niyo't naparito kayo? Gusto ko lang na makipagkwentuhan sa'yo, Lucio. Alam ko na kailangan mo ng makakausap sa mga panahong ito. Kusang umupo ang kapitan sa tabi ni Lucio. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng matandang lalaki. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, Lucio. Hindi ko pa man nararanasan, pero ramdam ko na napakasakit para sa iyo ang nangyari nung gabing sinalakay tayo ng mga aswang. Tama kayo, Kapitan. Napakasakit, pero kailangan kong tanggapin kung ano ang mararamdamang galit o puot ng mga tao sa akin. Dapat lang silang magalit sa akin. Kung kinakamuhian nila ako, ay tatanggapin ko yun. Binigo ko kayong lahat, Kapitan. Pinaasa ko kayo sa isang pangako na hindi ko naman pala kayang tuparin. Lucio, huwag mong sisihin ang sarili mo. Para sa akin, ay wala kang kasalanan sa nangyari. Lalo na't nakipaglaban ka sa mga aswang. Hindi ka nagtago ng gabing yon. At naiintindihan ko rin si Julius kung bakit kanya itinakas. Mas mabuti na ginawa niya yon. Dahil kung hindi, ay baka hindi na kita nakakausap ngayon. Pero sana nga, Kapitan, ay namatay na lang ako nung gabing yon. Para hindi ko na nararanasan ang galit ng mga tao. Baka kung nasawi ako nung gabing yon, ay hindi ganito magiging tingin ng lahat sa akin. Panigurado na isang bayaning turing nila sa akin dahil namatay ako na nakikipaglaban. Lucio, may dahilan kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. At ang dahilan na yon ang kailangan mong hanapin at alamin. Hindi na nakapagsalita pa si Lucio. Marahang tinapik ni Kapitan Betong ang balikat niya at saka ito nagpaalam. Nang muling mapag-isa si Lucio, ay pinag-isipan niya
ang huling sinabi ng kapitan. Ngunit kahit na anong halukay niya sa kanyang utak, ay hindi siya makahanap ng konkretong dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Makalipas ang ilang buwan, ay wala pa ring nagbago sa malamig na pakikitungo ng mga tao kay Lucio. Pakiramdam niya ay araw-araw siyang pinaparusahan at pabigat ng pabigat ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa tuluyan ng may pumitik sa utak ni Lucio at isang desisyon ang kanyang nabuo. Habang kumakain ng hapunan, ay nagdesisyon na siyang sabihin kay Julius ang gusto niyang gawin. Aalis ako, Julius. Oh, saan po ang punta niyo, kuya? Saka, gaano kang katagal mawawala? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At hindi na ako babalik dito. Ano? Nagbibiro lang po kayo, di ba? Tama ang narinig mo, Julius. At hindi ako nagbibiro. Aalis na ako sa baryong ito. At kahit kailan, ay hindi na ako magbabalik. Hindi ko na kaya kung paano akong itrato ng mga tao rito. Pakiramdam ko, ay hindi na magbabagong tingin nila sa akin. At hindi na mabubura sa isipan nila na binugo ko sila. Pero Kuya Lucio, hindi solusyon na umalis ka. Bigyan mo pa ng panahon ng mga tao at sigurado ko na babalik din sa dati ang lahat. Alam kong hindi na mangyayari ang bagay na yan. At alam ko na hindi na ako kailangan ng mga tao rito. Mariing umiling si Julius. Naluluwa nitong ibinaba ang kubyertos at diretsong tumingin kay Lucio. Pero kuya, paano naman ako? Kapag umalis kayo, wala na akong kasama dito sa bahay mo. Ang mabuti pa siguro sumama na lang ako sa pag-alis mo. Hindi ka maaaring sumama sa pag-alis ko, Julius. Hindi tayo sigurado kung kailan muli aatake mga aswang. Kailangan ay narito ka para ipagtanggol ang mga tao. Ikaw na lamang ang pag-asa nila. Hindi ko po yung kaya na mag-isa, kuya. Kaya mo, Julius. Alam kong kaya mo. Nakikita ko sa iyo ang kakayahan ng isang mahusay na tingero. Lahat naman ay naituro ko na sa iyo. Ang kailangan mo na lamang gawin ay patuloy mong palakasin ang iyong katawan at palawigin pa ang iyong kaalaman. Huwag kang mag-alala dahil ipapamana ko na sa iyo ang lahat ng aking anting-anting at sandata. Maging ang bahay at lupa na to ay sa iyo na. Ibawi mo ako sa mga tao, Julius. Patunayan mo sa kanila na may nagawa kong maganda at yun ay ang ampunin ka at ituro ko sa iyo ang aking lahat ng mga kaalaman. Kuya Lucio, huwag ka nang umalis. Nakikiusap ako sa iyo. Pinal na ang aking desisyon at hindi na ito magbabago. Basta mangako ka sa akin na hindi mo ako bibiguin. Mangako ka na sa sandaling umatake ang mga aswang ay poprotektahan mo ang ating baryo sa abot ng iyong makakaya. Patuloy na umiyak si Julius habang si Lucio ay pinigilan ang sarili niyang emosyon. Masakit para sa kanya na iwanan na mag-isa si Julius, lalo na't itinuring niya na ito na parang tunay niyang kapatid. Ngunit naniniwala siya na ang pag-alis niya sa baryong kanyang kinalakihan ang tanging paraan upang magkaroon siya ng kapayapaan ng kaisipan. Madaling araw nang umalis si Lucio, sinigurado niyang tulog si Julius dahil nangamba siya na baka kapag pinigilan siya nito ay hindi niya ituloy ang kanyang pag-alis. Madilim pa nang naglakad si Lucio sa labas. Tahimik ang paligid at kahit isang tao ay wala siyang nakita. Mabigat ang mga hakbang niya. Hindi niya inakala na darating ang araw na pipiliin niyang lisanin ang lugar na yon dahil pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ng mga tao roon. Makalipas ang halos isang oras na paglalakad, ay narating na ni Lucio ang istasyon ng bus. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Naisip niya
na makipagsapalaran doon kahit wala siyang kilala roon na maaari niyang tuluyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa kanilang baryo. Hindi nagtagal ay umalis na ang bus, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay 2 lalaking may baril ang nagdeklara ng hold up. Tinangay ng mga yon ang wallet ng lahat ng pasahero, kasama na ang kay Lucio. Hindi na niya naisip na lumaban sapagkat may baril ang mga lalaki. Nanlumo ng gusto si Lucio dahil nasa wallet niya ang lahat ng pera niya. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang traveling bag na puro damit ang laman. Hindi na ako maaaring magpunta nito sa Maynila dahil wala na akong pera. Mas mahihirapan ako magsimula ng bagong buhay doon dahil kada galaw sa syudad ay may bayad. Kaya kahit wala pa siya sa Maynila, ay bumaba na ng bus si Lucio. May mangilang-ilang kabahayan sa tabi ng kalsada, pero mas pinili niyang tahakin ang madamong daan. Umasa siya na sa dulo nun ay may matatagpuan siyang isang baryo kung saan maaari siyang makapagsimula ng kanyang bagong buhay. Sa loob ng halos 10 taon ay nanirahan si Lucio sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok bilang isang palaboy. Wala siyang bahay at araw-araw siyang naglalakad upang mangalakal ng bakal at bote o kaya naman ay manghingi ng barya at pagkain sa mga taong nakakasalubong niya. Marumi ang kanyang kasuotan, mahaba na ang kanyang buhok at napakalayo na niya sa dating respetadong antingero. Walang nakakakilala sa kanya sa lugar na yon. Sa mga mata ng mga tao roon ay isa lang siyang palaboy na walang direksyon ang buhay. Sa kabila ng hirap ng buhay ay mas pinili ni Lucio ang ganung uri ng pamumuhay at hindi sumagi sa isip niya ang bumalik sa baryong pinanggalingan niya. Wala ng mga taong umaasa sa kanya. Wala ng mga mata na tumitingin na parabang wala siyang nagawang tama. Para sa kanya ay mas nais pa niya ang maging palaboy kaysa bumalik sa buhay niya bilang isang antingero. Isang gabi, nakahiga si Lucio sa ilalim ng isang puno sa tabi ng kalsada. Ang sapin niya sa likod ay karton na nakuha niya sa palengke. Nakatingin siya sa bilog na buwan at hindi niya naiwasang isipin ang baryo kung saan siya tunay na nakatira. Kumusta na kaya mga tao sa baryo namin? May mga aswang pa kayang sumasalakay doon? Pero hindi bale. Sigurado ko na kayang-kaya na ni Julius ang pakikipaglaban sa mga aswang. Isa pa, hindi ko na dapat iniisip ang lugar na yun. Mas payapa na ang buhay ko rito. Pumikit na si Lucio para matulog. Ngunit nabasag ang katahimikan ng gabi nang isang sigaw ng isang babae ang kanyang narinig. Napabalikwas siya at agad na tumingin sa direksyon ng ingay. Mula sa di kalayuan ay may isang kubong may ilaw sa loob. Nakabukas ang pinto at sa liwanag mula sa gasera ay naaninag niya ang isang nilalang na may mahahabang kuko at mata na kasing pula ng dugo. Anak ng Teting, aswang ba yun? Aswang nga! Hindi na nag-isip si Lucio at nagmamadali siyang lumapit sa kubong kinaroroonan ng aswang. Mabilis na pumasok ang aswang sa kubo at mas lalong lumakas ang sigaw ng babae. Sa tabi ng kubo ay may isang itak na nakasandal sa dingding. Agad yun na kinuha ni Lucio at huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi dahil sa kasabikan na muling makipaglaban sa isang aswang. Agad na pumasok si Lucio sa kubo at doon ay nakita niya ang aswang na nasa harapan ng isang babaeng buntis habang nakayakap ito sa asawa nito.
Hoy! Diablong buwang! Ako ang harapin mo! Lumingon ang aswang at ngumisi ito. Kumilos ito ng mabilis at isang iglap ay nasa harap na ito ni Lucio. Hinila ni Lucio ang aswang palabas ng kubo at agad niya itong inatake. Tinaga niya sa braso ang aswang. Kakalmutin sana siya nito pero mabilis siyang nakaiwas. Kahit matagal nang hindi nakikipaglaban, ay hindi pa rin nawala kay Lucio ang husay niya sa ganung larangan. Nang masaksak niya sa tiyan ng aswang, ay malakas itong sumigaw. Mabilis na umakyat ang aswang sa bubong ng kubo at tumalon sa kabilang bahagi ng bahay. Sinundan niya ito roon, pero mabilis yung tumakbo papalayo na parabang takot na takot sa kanya. Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo, hinayupak ka! Habol ni Lucio ang kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang itaboy ang isang aswang kahit wala siyang gamit na anting-anting. Naglakad siya pabalik sa harapan ng bahay. Natigilan siya nang makita ang mag-asawa na nakatayo sa pintuan. Ibinalik ni Lucio ang itak kung saan niya yon kinuha. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Sandali lang, Ginoo, huwag ka munang umalis. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay namin mag-asawa. Kung di ka dumating baka kung ano na nangyari sa amin. Walang anuman yun. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Teka, hindi ba ikaw yung palaboy? Baka gusto mong pumasok muna para makakain ka. Ang totoo ay ayaw ni Lucio na may makilala sa lugar na yon. Ayaw niyang magkaroon ng kaibigan dahil inisip niya na mas magiging payapa ang buhay niya kung mag-isa lang siya. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang alok na pagkain ng lalaki. Umaga pa, nang huli siyang nakakain. Kumakalam na ang sikmura niya, kaya humarap siya sa mag-asawa. Ano bang ulam niyo? May ginatan lang ka at pritong galunggong pa kami. Halika. Pumasok ka. Abay, paborito ko yun. Sige. Hindi ko na yan tatanggihan. Pumasok si Lucio sa bahay ng mag-asawa. Nagpakilala ang lalaki bilang si Danny at ang asawa naman itong buntis ay si Melissa. Ipinaalam na rin ni Lucio sa dalawa ang kanyang pangalan. Ipinaghain siya ni Melissa. Matapos niyang maghugas ng kamay, ay agad niyang nilantakan ang pagkain na nasa lamesa. Ilulubos-lubusin ko na ho. Pwede niyo ho ba akong ipagtimpla ng kape? Sige. Melissa, magtimpla ka nga ng kape. Agad na tumalima si Melissa. Habang nagtitimpla ito ng kape, ay naupo si Danny sa upuan na nasa tapat ni Lucio. Tumingin si Danny sa kanya habang kumakain siya na nakakamay. Maya-maya ay inilapag na ni Melissa ang isang baso ng mainit na kape sa tabi ng pinggan ni Lucio. Naiilang ako kapag pinapanood ako habang kumakain. Pasensya ka na. Sige, kumain ka lang dyan. Hindi lang kasi ako makapaniwala na may taglay kang husay sa pakikipaglaban sa aswang. Yung galaw mo kanina, masyadong kalkulado at parang nagsanay kang talaga. Tanong lang, isa ka bang manunugis na nagpapanggap na palaboy? Ako? Nagpapanggap na palaboy? Nagkakamali ka. Halos 10 taon na akong palaboy sa lugar na ito. Sa tingin mo ba, kung hindi talaga ako palaboy, ay magtitiis ako ng ganong katagal? Siguro naman matagal mo na akong nakikita rito sa baryo nyo. Oo. Matagal ka na ngang narito. Ang totoo madalas na ang misis ko ang nagbibigay sa iyo ng pagkain kapag nakikita ka niya. Tinignan ni Lucio si Melissa. At dahil sa sinabi ni Danny,
ay natandaan niya ang muka ng babae. Kaya naisip niya na dapat lang na tinulungan niya ang mag-asawa dahil mabubuting tao si Mang Dani at ang asawa nito. Nagpatuloy sa pagkain si Lucio. Nang matapos na siya, ay nagpaalam na siya sa mag-asawa. Inihatid siya ni Dani hanggang sa labas at pinabaunan pa siya nito ng isang malaking tinapay na tinanggap naman niya. Sa'yo na ang tinapay na yan para hindi mo na problemahin ang almusal mo bukas. Maraming salamat. May itatanong pala ako. Sa tagal ko rito sa lugar na ito, ay kanina lang ako nakakita ng aswang. Talaga bang may umaataking aswang dito? Sa totoo lang ngayon lang yun nangyari dito sa baryong to Kaya nagtataka nga ako kung paano nagkaroon ng aswang dito. Marahil ay napadaan lang ang aswang na yon at naamoy ang ipinagbubuntis ng iyong asawa. Pero huwag kang maging kampante dahil may posibilidad na bumalik yun. Ganito ang gawin mo. Magsaboy ka ng asin sa paligid ng iyong bahay bago dumilim. Magsabit ka rin ng baging nang makabuhay sa bintana at pinto. Mas mainam kung magkakaroon kayo ng buntot ng pagi dahil takot doon ng mga aswang. Sige, gagawin ko ang lahat ng mga sinabi mo, Lucio. Pero nakakabilib ka talaga. Napakarami mong alam kung paano labanan ng mga aswang. Alam mo, nagdududa talaga ako sa'yo Baka nga isa kang manunugis o isang antingero. Mahinang pagtawa lang ang isinagot ni Lucio kay Dani. Matapos yun ay tumalikod na siya at bumalik sa ilalim ng puno kung saan siya matutulog. Payapa siyang nahiga at pumikit, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit niyang naalala ang pakikipaglaban sa aswang na kanyang ginawa kanina. Pakiramdam niya ay nabuhay muli ang apoy sa kanyang puso na matagal nang naupos. Muli niyang naisip ang baryong kanyang pinanggalingan at nagkaroon siya ng pagnanais na malaman kung ano na ang nangyayari roon. Kinabukasan ng umaga, habang naglalakad si Lucio at nangangalakal, ay nakasalubong niya si Dani na galing sa palengke. Lucio! Oh, kumusta ka na? Nagtanghalian ka na ba? Ang totoo hindi pa. Naghahanap nga ako ng pambili ko ng pagkain. Mabuti pa, ay saluhan mo na lang kami ni Melissa sa pananghalian. Magluluto ng sinigang na baboy ang asawa ko. Hindi ko tatanggihan yan. Tara! Sumama si Lucio kay Dani at pagkarating nila sa bahay nito ay sinalubong siya ng matamis na ngiti ni Melissa. Habang abala si Melissa sa pagluluto, ay nag-uusap naman sina Lucio at Dani sa labas ng bahay. Hindi pa rin naaalis sa isip ni Lucio ang kagustuhan niyang bumisita sa baryo na pinanggalingan niya. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon na humingi ng tulong kay Dani para makauwi, ay hindi niya na yon pinalampas. Oo nga pala, Lucio. Hindi ba't dayo ka lang dito sa lugar namin? Saan ka pala nakatira? May pamilya ka pa ba? Malay mo, matulungan kitang makauwi sa inyo. Tutulungan mo akong makauwi? Oo naman. Napakaliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa mong kabayanihan kagabi. Sa dami ng tao rito, ay ikaw lang ang tumulong sa amin ni Melissa. Huwag lang sanang sa ibang bansa ka nakatira ha, kasi wala kaming budget na pambili ng tiket para makasakay ka ng eroplano. Ipinaalam ni Lucio ang pangalan ng baryo kung saan siya nakatira. Oh, hindi naman pala ganun kalayo ang baryong pinanggalingan mo Sa pagkakaalam ko, ay 5 hanggang 6 na oras lang ang biyahe papunta ron mula rito. Gusto mo bang umuwi na roon? Gusto sana. Pero, bisita lang. May mga tao lang akong gustong makita ron. Kung ganun, sige.
bibigyan ka namin ni Melissa ng pera para sa pamasahe mo. Seryoso ka ba, Danny? Gagawin mo talaga yan? Oo! Bakit ba parang hindi ka makapaniwala? Hindi ko lang akalain na may mga tao pa palang tutulong sa akin sa kalagayan ko ngayon. Ano ka ba naman, Lucio? Utang namin ni Melissa sa iyo ang buhay namin. Kaya maraming salamat talaga. Ang totoo ay hindi lang kami ang iniligtas mo, kundi maging ang buhay ng anak namin. Natahimik si Lucio sa sinabing yun ni Danny. Nais niyang maiyak ng sandaling yun, pero pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala na isang beses lamang niyang tinulungan si Danny at Melissa. Pero kung magpasalamat sa kanya ang mga ito, ay ganun na lamang. Naikumpara niya yon sa mga tao sa lugar niya, kung saan ilang beses na siyang nakipaglaban sa mga aswang upang protekta ng mga ito, pero kahit isang simpleng pasasalamat ay wala siyang natanggap. Ngunit sa kabila nun, alam ni Lucio na hindi pa rin niya kayang tiisin ang baryo kung saan siya hinubog bilang isang mahusay na antingero. Nang sumunod na araw, ay inihatid si Lucio ni Danny sa labas ng baryo. Bitbit ni Lucio ang isang plastic bag na naglalaman ng ilang pirasong damit. Pagdating nila roon, ay inabutan pa siya ni Danny ng 3,000 piso. Napamaang naman si Lucio. Sa dulo ba ng Pilipinas ang pupuntahan ko? Sobra naman to sa pamasahe ko pa uwi, Danny. Si Melissa ang nagsabi na pasobrahan namin ang ibibigay namin pamasahe sa iyo para may panggastos ka rin kahit papano. Danny, maraming salamat sa inyo ni Melissa. Malaking bagay na ito para sa akin. Walang anuman yun, Lucio. Maraming salamat din sa iyo. Oh, ayan na pala eh. May paparating ng bus. Sumakay ka na dyan. Mag-iingat ka. At kapag may oras ka, ay dalawin mo ulit kami, ha? Sige, Danny. Hindi ko kayo makakalimutan. Habang tinatahak ng bus ang daan pabalik sa baryo ni Lucio, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Humiling siya na sana ay payapa na ang lugar nila at wala ng aswang na sumasalakay doon. Makalipas ang ilang oras, ay narating na rin sa wakas ni Lucio ang baryong matagal na niyang tinalikuran. Wala halos nagbago sa itsura ng lugar. Naroon pa rin ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid, ang maliit na palengke sa bukana at ang simbahan na minsang naging tagpuan ng mga tao tuwing may panganib. Ngunit sa kabila ng pamilyar na tanawin, ay naramdaman ni Lucio ang malamig na pagbabago. Walang masyadong tao sa kalsada kahit maliwanag pa. Ang mga tindahan ay sarado. Ang mga bahay ay tila mas piniling manatiling nakapinid. Habang naglalakad si Lucio, walang isa man ang tumingin o lumapit sa kanya. Wala ring nakapansin na minsan na siyang naging tagapagtanggol ng lugar na yon. Mahaba na ang kanyang buhok at balbas, at ang kanyang mga damit ay marumi at punit-punit. Alam niya na sa paningin ng mga tao ay isa lang siyang pagala-galang palaboy na hindi karapat-dapat pansinin. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng baryo ay hindi mapakali si Lucio. Hindi yun ang uri ng katahimikan dahil sa kapayapaan, kundi katahimikang tila may nagtatagong panganib. Tumindig ang balahibo niya habang sinusuyod ng mata ang paligid, at sa loob niya ay alam niyang may hindi magandang nangyayari sa baryo nila. Nang dahil sa nasa paligid ang atensyon ni Lucio, ay hindi niya napansin ang isang lalaki na nasa unahan niya. Aksidente niya itong nabangga, at sa lakas ng pagkakabangga niya ay napaatras siya at natumba. Ano ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Dumikit ka pa talaga sa akin. Ang dumi-dumi mo at ang baho mo. Umangat ang mukha ni Lucio
at nang makita niya ang lalaking nakatayo sa harapan niya, ay napanganga siya nang malaman na si Julius yun. May manipis na itong bigote at balbas. Mas naging matikas ang tindig nito at lumaki na rin ang katawan. Kapansin-pansin din ang mga peklat sa braso ng lalaki. Julius, dayo ka rito, hindi ba? Paano mo ako nakilala? Ah, oo nga pala. Hindi na dapat ako magtaka kung pati mga hindi taga rito ay kilala ko. Natatawang napailing si Julius. Hindi man lang ito nag-abalang tulungan siyang makatayo. Naglakad na yon, palayo sa kanya. Hindi makapaniwalang sinundan ng tingin ni Lucio si Julius. Kilala niya si Julius na matulungin at may respeto sa nakatatanda rito. Kaya labis siyang nagtaka nang hindi siya nito tinulungan. Bakit ganun? Marahil ay hindi niya ako nakilala dahil sa itsura ko. Pero sigurado ko na kung alam niyang ako to, ay tutulungan niya ako. Tumayo na si Lucio at nagpatuloy sa paglalakad habang nakikiramdam sa paligid hanggang sa nagdesisyon siyang puntahan ang kanyang bahay. Nang makarating siya sa lupang kinatatayuan ng kanyang bahay, ay mas lalo siyang nagtaka dahil hindi na lang simpleng kubo ang nakatayo roon. Isang bahay na gawa sa semento ang naroon at may bubong na yero. Inisip pa niya na baka nagkamali siya ng pinuntahan na bahay. Ngunit nang makita niya ang 2 puno ng kainito sa unahan, ay napagtanto niya na yun talaga ang kanyang bahay. Mukhang naging maganda ang buhay ni Julius sa loob ng napakahabang taon na nawala ako. Sigurado ko na matutuwa siya kapag nalaman niya na nagbalik na ako. Matyagang hinintay ni Lucio si Julius. Alam niya na may pinuntahan lang ito at babalik din ito kagad. Inisip na niya ang kasiyahan na mararamdaman ni Julius kapag muli siya nitong nakita. Hindi nagtagal ay nakita na ni Lucio si Julius na papalapit. Isang malaking ngiti ang pinakawalan niya, ngunit agad yung nawala dahil sa galit na ekspresyon sa mukha ng binata. Nang makalapit si Julius kay Lucio, ay agad siya nitong sinigawan. Pambihira! Ikaw na naman palaboy ka! Anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay ko, ha? Balak mo ba akong pagnakawan, ha? Julius, sandali, huminahon ka. Hindi ako magnanakaw. Alam ko na. Mamamalimos ka, no? Para sa kaalaman mo, hindi ako nagbibigay ng limos. Hindi ko ibabahagi sa mga kagaya mo o sa kahit na sino ang pera ko. Kaya umalis ka na. Labis na nagimbal si Lucio sa naging pakikitungo ni Julius sa kanya. Alam niya na hindi siya nakikilala ni Julius, pero hindi ganun ang pagkakakilala niya sa binatang inampun niya noon at binahagian niya ng kanyang kaalaman sa pagiging antingero at pakikipaglaban sa mga aswang. Pakiramdam niya ay ibang tao na ngayon ang nasa kanyang harapan. Wala nang nagawa si Lucio kundi ang umalis at muli siyang naglakad-lakad. Hindi pa rin maalis ang pagtataka sa kanya kung ano ang nangyari at tila nagkaroon ng hindi magandang pagbabago kay Julius. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ng maghanap si Lucio ng matutulugan. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa gubat, ay isang mainit na hangin ang yumakap sa kanya. Napatingin siya sa bukana ng gubat at doon niya nakita ang ilang kakaibang anino na gumagalaw sa dilim. Kinabahan si Lucio, kaya agad siyang nagtago sa likod ng isang makapal na halaman na nasa gilid lamang ng daan. Mula roon ay nasaksihan niya ang paglabas ng mga aswang mula sa kagubatan. Mabilis ang paggalaw ng mga yon at nahinuha niya na papunta ang mga aswang sa mismong baryo. Halos pigilan ni Lucio ang paghinga habang pinagmamasdan niya ang pagdaan ng mga aswang. Ilang saglit pa
ay narinig niya ang unang sigaw ng isang babae mula sa baryo hanggang sa naging sunod-sunod na ang sigaw ng mga tao. Sinilip ni Lucio mula sa kanyang pinagtataguan ang nangyayari. Sunod-sunod na umatake ang mga aswang sa mga bahay. May isa na hinila ang isang matandang lalaki mula sa bintana. Sumisigaw ang mga tao, nagtatakbuhan at naghahanap ng matataguan. Sigurado ko na ipagtatanggol kayo ni Julius. Alam kong lalabas siya para labanan ng mga aswang. Ngunit lumipas ang ilang minuto nang walang Julius na humarap sa mga aswang para makipaglaban. Hanggang sa nagdesisyon na si Lucio na harapin mismo ang mga aswang. Nakakita siya ng isang kawayan na may matulis na dulo sa ilalim ng isang puno at agad niyang kinuha upang gamiting sandata. Huminga siya ng malalim at sa kabila ng kawalan niya ng agimat ay sumugod siya sa mga aswang. Ang unang aswang na nakita ni Lucio ay may hawak na babae sa leeg. Tumakbo si Lucio na hawak ang kanyang kawayan at buong lakas at tapang na itinusok niya ang matulis na dulo ng kawayan sa mismong dibdib ng aswang, direkta sa puso. Napasigaw ang halimaw at nabitiwan nito ang babae. Bago pa ito makabawi, ay sinaksak niya ito sa leeg na naging sanhi ng kamatayan nito. Sunod niyang hinarap ang isa pang aswang na humahabol sa dalawang bata. Tumalon siya sa likod ng mga yon at itinarak ang kawayan sa batok ng isa. Mabilis niya yung hinugot at nang humarap sa kanya ang isa pang aswang, ay itinarak niya sa bunganga nito ang kawayan. 3 pang aswang ang humarap kay Lucio, pero gaya ng mga naunang aswang, ay matagumpay niyang napatay ang mga yon gamit lamang ang isang kawayan. Nang akmang lalapitan si Lucio ng mas maraming aswang, ay isang malakas na alulong ang biglang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Parang alulong ng hayop, pero malalim yon at mabigat. Natigilan ang lahat ng aswang na natitira. Sa isang kisap mata ay nagtakbuhan ng mga yon pabalik sa gubat na parabang ang alulong na yon ang hudyat para umalis ang mga ito. Naiwan si Lucio sa gitna ng plaza. Nakapalibot sa kanya ang mga patay na aswang. Ang mga tao ay marahang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Tahimik ang lahat habang nakatitig lamang kay Lucio. Pero bago pa tuluyang makalapit ang mga tao kay Lucio, ay mabilis na siyang tumakbo palayo. Bumalik siya sa pinagtaguan niya kanina. Kinabahan siya na baka kapag nilapitan siya ng mga tao, ay makilala siya ng mga yon. Ramdam niya kasi na hindi pa rin nakakalimutan ng mga yon ang kapalpakan na nagawa niya noon. Dahil sanay nang matulog sa kahit saan, ay nagawa pa rin makatulog ni Lucio sa likod ng makapal na halaman kahit wala siyang sapin sa likod. Nagising siya nang dahil sa matinding sikat ng araw na tumatama na sa kanyang muka. Bumangon siya at naglakad papunta sa panaderya upang bumili ng pagkain. Nasa bulsa niya ang perang natira na ibinigay pa sa kanya ni Danny at Melissa. Habang naglalakad ay nahulog si Lucio sa isang malalim na pag-iisip. Bakit kaya hindi nagpakita kagabi si Julius? Nangako siya sa akin na ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi kaya tinalikuran niya ng pagiging antingero? Hindi. Sigurado akong hindi niya yung gagawin. Sigurado ako na may malalim na dahilan si Julius kung bakit hindi siya nakipaglaban sa mga aswang kagabi. Nang makarating si Lucio sa panaderya, ay bumili siya ng 5 piraso ng pandesal. Nakakita siya ng poso at doon na lang siya uminom nang maubos niya ang mga tinapay. Habang umiinom
ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Labis siyang nagulat nang malaman na si Kapitan Betong yun. Kapitan Betong? Buhay ka pa rin? Aba, eka, nakapagtataka na kilala mo ko. At bakit mo naman iniisip na patay na ako, Aber? Inakala mo bang napatay ako ng mga aswang kagabi? Sa sinabing yun ni Kapitan Betong, ay napagtanto ni Lucio na maging ito ay hindi rin siya nakikilala. Ang totoo ay talagang hinahanap kita. May mga nakapagsabi sa akin na isang lalaking palaboy ang nakipaglaban sa mga aswang kagabi. At base sa paglalarawan sa akin ng mga nakakita sa palaboy na yon, ay sigurado ko na ikaw ang tinutukoy nila. Tama ba ako, Amang? Tama po kayo. Ako nga po ang palaboy na nakipaglaban sa mga aswang kagabi. Ano nga pala ang pangalan mo? Lito. Lito ho ang pangalan ko. Naisip ni Lucio na wag sabihin sa kahit na sino sa baryong yun kung sino talaga siya. Nasa puso pa rin niya ang takot na baka kapag may nakakilala sa kanya ay iparamdam muli sa kanya ng mga yon ang ipinaramdam sa kanya bago siya umalis sa lugar na yon. Maraming salamat sa kabayanihan at katapangan na ipinakita mo kagabi, Lito. Hindi kami makapaniwala na ang isang dayong kagaya mo pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na tulungan kami. Alam kong wala kang tinutuluyan, kaya bukas ang aking tahanan para naman may maayos kang matutulugan tuwing gabi at para hindi mo na rin problemahin ang iyong pagkain sa araw-araw. Hindi na kailangan mag-isip ni Lucio. Kailangan niya ng maayos na matutuluyan upang makapag-isip siya ng maayos. Kaya mabilis siyang umuo sa alok na yon ni Kapitan Betong. Matapos ang maikling pag-uusap, ay isinama na ni Kapitan Betong si Lucio sa simple nitong tirahan. Sinabi ng kapitan na dahil iisa lamang ang kwarto sa bahay nito, ay sa sala na lamang matutulog si Lucio. Ipinaghain din siya nito ng matinong almusal. At habang kumakain si Lucio, ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang totoo ay napadpad lang po ko sa baryo niyo, Kapitan. Matagal na po bang sumasalakay ang mga aswang dito? Abay, matagal na. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na kaming nabubuhay na natatakot sa pagsapit ng gabi dahil hindi namin alam kung kailan aatake ang mga damotres na aswang na yon. Wala po bang grupo ng mga tao na nakikipaglaban sa mga aswang para ipagtanggol po mga taong walang kakayang makipaglaban? Sa kasamaang palad ay wala. Pero may isa kaming mahusay na antingero dito at may kakayahan din siyang makipaglaban sa mga aswang. Si Julius. Siya ang nag-iisang sinanay ng dating antingero at manunugis namin dito. Natigilan si Lucio nang marinig niya ang pangalan ni Julius. Kung ganun meron naman pala kayong antingero rito. Bakit hindi ko siya nakitang nakipaglaban sa mga aswang kagabi? Dahil hindi kami nakapagbigay ng bayad sa kanya para sa buwan na ito. Ano kanyo? Bayad? Anong bayad? Para saan? Bayad para ipagtanggol niya kami sa mga aswang. Simula kasi nang umalis ang antingero na nagturo sa kanya, ay siya na ang pumalit dito. Nung una ay hindi nagpapabayad si Julius. Pero matapos ang ilang matagumpay na pakikipaglaban niya sa mga aswang, ay doon na siya nagsimulang maningil ng pera sa mga tao. Nag-aambagan kaming lahat para lang maibigay ang halaga ng pera na kailangan niya para protektahan niya kami laban sa mga aswang. Ngunit nitong mga nakaraang buwan ay hindi na kami makapagbigay sa kanya dahil sa halos wala na rin perang mga tao rito. Nakalulungkot nga dahil hindi siya kagaya ni Lucio, yung antingerong tinutukoy ko na nagturo kay Julius ng paggamit ng anting-anting at pakikipaglaban sa mga aswang. Sigurado ko
na kung malalaman lang ni Lucio ang ginagawa ni Julius, ay labis siyang magagalit. Pero bakit naman kailangan maningil ni Julius? Ang totoo ay walang problema sa amin kung maningil siya. Lalo na't alam naming lahat na wala naman siyang trabaho. Pero sana ay kinonsidera niya ang pamumuhay dito ng mga tao at hindi niya nilakihan ang perang hinihingi niya sa amin kada buwan. Hindi napigilan ni Lucio ang mapailing sa mga nalaman niya sa kanilang kapitan. Doon na niya napagtanto na kaya pala nag-iba na ang ugali ni Julius ay dahil sa nagpalamon na ito sa kapangyarihan ng salapi. Hindi niya ito tinuruan na maging mapanlamang sa kapwa. Noong siya pa ang antingero sa baryo na yon, ay hindi siya naniningil ng pera kahit kailan. Sapat na sa kanya na masigurong ligtas ang mga tao roon mula sa mga aswang. Simula noon ay sa bahay na ni Kapitan Betong nanirahan si Lucio. Mula sa pagiging palaboy ng napakahabang panahon ay nagkaroon na rin siya sa wakas ng maayos na tutuluyan. Hinimok siya ni Kapitan Betong na magpagupit ng buhok at ng bigote't balbas, ngunit maigpit siyang tumanggi dahil may posibilidad na makikilala siya ng kapitan kapag ginawa niya yon. Habang kumakain ng agahan, ay naisipan ni Lucio na alamin kay Kapitan Betong kung ano na ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya matapos ang halos 10 taon. Kapitan, yung bang sinabi mong Lucio na nagturo kay Julius ng pagiging antingero, nasa na siya ngayon? Walang nakakaalam kung nasan siya ngayon. At sabi lang ni Julius sa amin, ay pagod na si Lucio na makipaglaban sa mga aswang. Sabi rin daw ni Lucio bago ito umalis na walang utang na loob ang mga tao dito. Kaya mas mabuting mamatay na kaming lahat sa kamay ng mga aswang. Napatiin bagang si Lucio. Sa parting yun ay nalaman niya na nagsinungaling si Julius sa mga tao upang mas lalong magalit ang mga ito sa kanya. Pero hindi ako naniniwala na yun ang dahilan ni Lucio kaya siya umalis dito. Bata pa lang si Lucio ay kilala ko na siya dahil magkaibigan kami ng lolo niya. Hindi ganong klaseng tao si Lucio at hindi siya nagsasalita ng ganon. Kaya sana, kung nasaan man si Lucio ngayon, ay magkaroon siya ng lakas ng loob na magbalik dito upang linisin ang kanyang pangalan na mas lalong sinira ni Julius. Dapat din niya kausapin si Julius dahil alam kong siya lamang ang makakapagpabago rito. Naubo si Lucio dahil tila naramdaman niya na para bang direkta yung sinabi sa kanya ni Kapitan Betong. Oh, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Uminom ka ng tubig lito at baka mabulunan ka yan. Kaya nga po, Kapitan Ang sarap po kasi nitong niluto niyong sinangag. Agad na kinuha ni Lucio ang isang baso ng tubig at diretsong inubos ang laman. Naisip niya na darating din ang araw na kailangan niya ng lumantad upang ipaalala kay Julius kung bakit niya ito tinuruan ng mga dapat nitong matutunan. Ngunit hindi pa yon ang panahon para gawin niya ang bagay na yon. Kailangan muna niyang timbangin ang lahat ng nangyayari sa baryo nila. Kapag may pagkakataon, ay naglalakad-lakad si Lucio sa buong baryo upang magmasid. Kampante na siyang walang makakakilala sa kanya dahil kahit sina Julius at Kapitan Betong na parehas na malapit sa kanya, ay hindi siya nakilala. Nakita niya ang kasipagan ng mga tao sa pagtatrabaho upang kumita ng pera. Magandang bagay sana yon, pero nalungkot siya dahil sa katotohanang malaking bahagi ng perang pinaghihirapan ng mga yon ay napupunta lamang kay Julius. Hanggang isang araw, habang nasa labas ng bahay ni Kapitan Betong si Lucio,
ay biglang dumating si Julius. Nagulat si Julius nang makita siya at agad na bumakas ang inis sa mukha nito. Hoy, ikaw palaboy! Anong ginagawa mo rito, ha? Huwag mong sabihin na nanakawan mo si Kapitan. Manahimik ka. Hindi ako magnanakaw. Dito ako nakatira. Aba, at anong ginawa mo para patirain ka ni Kapitan sa bahay niya? Pagtanaw niya ito ng utang na loob sa akin dahil nakipaglaban ako sa mga aswang na dapat ay ikaw ang gumawa. Kalokohan! Ikaw, na isang palaboy, nakipaglaban sa mga aswang? Huwag ka nga mag-ilusyon. Walang ibang kayang makipaglaban sa mga aswang sa baryo na to, kundi tanging ako lamang. Dahil lahat kayo ay duwag. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Kapitan Betong. Tumayo ito sa tabi ni Lucio at humarap kay Julius. Totoo sinabi niya, Julius. Siyang nag-iisang nakipaglaban sa mga aswang nung huling pagsalakay nila rito. Hindi ba dapat ay matuwa ka dahil dalawa na kayong tagapagtanggol dito sa ating baryo? Napakadali mo naman magtiwala sa isang estranghero, Kapitan. Paano kung may masama pala yung balak sa ating lahat? Hindi ganoon ang pakiramdam ko kay Lito. Alam ko na bukal sa loob niya ang pagtulong na kanyang ginagawa. Ngunit sigurado ako na hindi siya kasing galing ko. Marami akong anting-anting at agimat. Kumpara sa isang yan, ay mas marami akong gamit na epektibong armas laban sa mga aswang. Pero Julius, wala naman nakikipagkompetensya sa'yo. Kahit ako, ay walang balak na ipakita sa mga tao kung sino mas magaling sa ating dalawa. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung sino ako sa baryo na to. Ganun ba? Pero bakit parang may takot akong nakikita sa mga mata mo? Ano ka mo? Takot? At bakit ako matatakot, Taber? At kanino? Huwag mong sabihin sa'yo. Takot na magkaroon ng bagong tagapagtanggol ang baryong ito. Takot ka na kapag nangyari yun, ay mapalitan ka at hindi ka na kailanganin ng mga tao rito. Takot ka na mawala na mapagkakakitaan. Tila umurong ang dila ni Julius sa sinabing yon ni Lucio. Hindi man ito ipinakita, ay naramdaman ni Lucio na tinamaan ito sa kanyang sinabi. Biglang hinawakan ni Julius ang kwelyo ng damit ni Lucio at matiim siya nitong tinignan sa kanyang mga mata. Sino ka para katakutan ko, ha? Isang beses ka palang nakipaglaban sa mga aswang kumpara sa ilang taon na ginagawa ko ang bagay na yan. Julius, tama na yan. Pinalis ni Kapitan Betong ang pagkakahawak ni Julius kay Lucio. Matalim na tumingin si Julius kay Kapitan. Yung bayad niyo sa akin para sa buwan na to. Kung gusto niyo makipaglaban ako sa mga aswang, ay ibigay niyo na sa akin ng pera, Kapitan. Matapos yung sabihin ni Julius, ay walang paalam itong umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Lucio na si Julius ang binatang nakausap niya kanina. Napakalayo na nito sa dating Julius na may mabuting puso. Nakita niya na tuluyan na itong nilamon ng kasakiman dahil sa pera. Mabuti naman, at may naglakas na ng loob para sabihin ang mga bagay na yun kay Julius. Minsan maganda na rin na may nagpapaalala sa kanya kung paano ang maging mapagkumbaba. Pero Kapitan, sa nakikita ko, walang epekto mga sinabi ko sa kanya. O nga pala, Lito, may tanong ko lang. Paano ka bang natutong makipaglaban sa mga aswang? Isa ka rin bang antigero o kaya isang manunugis? Hindi, Kapitan. Kahit ako ay nagulat sa ipinakita ko ng gabing yun. Marahil dahil sa bugso ng damdamin at kagustuhan ko na mailigtas sa mga tao, kaya ako yung nagawa. Alam mo, may naalala tuloy akong tao sa'yo. Sinong taong yun, Kapitan? Si Lucio, yung sinabi ko sa iyong antingero
na nagsanay noon kay Julius. Sana talaga ay bumalik na siya rito. Sigurado ko na magkakasundo kayong dalawa kapag nagkakilala kayo. Hindi na lang nagsalita si Lucio dahil sa pangambang baka umamin siya kay Kapitan Betong nang wala sa oras. Nagpaalam siya rito na maglalakad-lakad muna siya. Habang naglalakad ay hindi naiwasan ni Lucio ang mabahala sa ugaling meron si Julius ngayon. Para sa kanya ay hindi dapat nito ginagamit ang mga kaalaman na itinuro niya rito upang manlamang sa kapwa. Kinagabihan ay hindi magawang makatulog ni Lucio kaya tumambay siya sa labas ng bahay ni Kapitan Betong. Tahimik ang buong baryo pero may kakaibang bigat sa hangin siyang nararamdaman. Ang mga aso ay panay ang tahol na parabang may kinatatakutan ang mga ito. Maya-maya ay lumabas si Kapitan Betong. Tumabi ito kay Lucio at marahan siyang tinapik sa balikat. Maghahating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog, Lito? Hindi pa ako inaantok, Kapitan. Kanina pa akong balisa. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Bago pa man makapagsalita si Kapitan Betong, ay nakarinig na sila ng sigawan ng mga tao. Parehas silang nabahala dahil iisa lang ang naisip nilang dahilan noon. Ang mga aswang, sumasalakay na naman sila, Lito. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Ako ang haharap sa kanila. Mabilis na pumasok si Kapitan Betong sa bahay nito. Nang balikan nito si Lucio, ay inabot nito ang isang matalim na itak. Walang salitang tumango si Lucio at mabilis siyang nagtungo sa kaguluhan. Nang makarating sa kaguluhan, ay unang sumalubong kay Lucio ang isang aswang na may malaking pakpak. Buong lakas niyang tinaga ang isa nitong pakpak upang hindi na yun makalipad. Nang lumapag sa lupa ang aswang, ay inundayan niya ito ng 3 sunod-sunod na hataw sa leeg hanggang sa mapugutan ito ng ulo. 2 aswang pa ang humarang kay Lucio. Mabilis na sumugod ang mga yun pero matagumpay niyang naiwasan ang pag-atake ng 2. Sinaksak niya ang isa sa tagiliran. Umikot siya at tinaga naman niya ang isa sa leeg. Ngunit mula sa kung saan ay isang aswang ang sumunggab kay Lucio. Natumba siya at nagpagulong-gulong sa lupa. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya na nagawang pigilan ang pagkagat ng aswang sa kanyang balikat. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Pinukpok niya nang hawakan ng itak ang ulo ng aswang. Sinundan niya yon ng pagsaksak sa leeg nito. Nang hugutin niya ang itak ay sumirit sa mukha niya ang dugo ng aswang. Malakas na sinipa ni Lucio ang aswang at nang tumayo siya ay narinig niya muli ang malakas na alulong na siyang naging dahilan ng pag-alis ng mga aswang hanggang sa tuluyang nawala na ang mga yon. Sa pagkakataon na yon ay lumapit na si Kapitan Betong kay Lucio. Lito, may sugat ka. Kailangan ay madala ka namin sa albularyo. Hindi na kailangan, Kapitan. Ayos lang ako. Malayo to sa bituka. Biglang dumating si Julius na may nakakalokong ngiti. Matiin nitong tinignan si Lucio. Uminom ka ba ng pampatulog? At ngayon ka lang nagising kung kailan wala na mga aswang? Ang totoo ay kanina pa ako gising. Nakita ko ang pakikipaglaban mo sa mga aswang. At masasabi ko na kumpara sa akin ay wala ka talagang binatbat. Walang silbi ang husay mo sa pakikipaglaban kung hindi mo naman ginagamit. At bakit ako makikipaglaban kung kahit piso ay wala pang naibibigay sa akin si Kapitan Betong? Magbayad muna kayo bago ko kayo ipagtanggol at protektahan. Hindi pwedeng isinusugal ko na lang ng basta ng aking buhay tapos wala ako natatanggap na kapalit. Hindi ako napapakain ng mga pasasalamat nyo. Nag-init ang ulo ni Lucio sa sinabing yun ni Julius. Lalapitan niya sana ito
pero hinawakan siya ni Kapitan Betong sa braso. Umiling ang kapitan habang nakatingin sa kanya. Ganun pa man, hindi napigilan ng kapitan ang bunganga ni Lucio. Ito ang tandaan mo, Julius. Hindi habang buhay ay magaling ka. At tandaan mo rin na hindi habang buhay ay nandito ka sa mundo. Darating ang araw na mamamatay ka at walang ibang maaalala ang mga tao sa'yo kundi ang kasakiman mo sa pera. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Lucio na makasagot si Julius at mabilis siyang naglakad palayo rito. Habang naglalakad pauwi, ay hindi niya mapigilang tanungin ang sarili kung may nagawa ba siyang mali sa pagtuturo niya noon kay Julius at naging sakim ito sa pera. Nang makarating si Julius sa bahay ni Kapitan Betong, ay dumiretso siya sa kusina. Uminom siya ng maraming tubig upang pakalmahin ang matinding tensyon na nararamdaman niya ng sandaling yon. Nang dumating si Kapitan Betong, ay lumapit ito kay Lucio at tinapik siya sa balikat. Sa tingin ko, Lito, ay hindi na magbabago pa si Julius. Wala na siyang ibang nasa isip kundi pera. Hindi siya kikilos kung walang kapalit. Natatakot ako sa kung ano ang pwedeng mangyari sa baryong ito. Siguro ay panahon na upang bawiin ko sa kanya mga bagay na hindi pala dapat napunta sa kanya, Kapitan. Bakit, Lucio? Anong gagawin mo? Napamaang si Lucio nang tawagin siya ni Kapitan Betong sa totoo niyang pangalan. Kasunod nun ay ngumiti ang kapitan. Alam kong nagulat ka, pero alam kong ikaw yan, Lucio. Kahit ilang taon kitang hindi nakita at nagbago ang itsura mo, ay hindi mo maikakaila sa akin kung sino ka. Bata ka pa lang ay kilala na kita, Lucio. Nasaksihan ko ang iyong paglaki. Nakita ko kung paano sa isang simpleng bata ay naging isa kang mahusay na antingero, gaya ng iyong ama at lolo. Pero Kapitan Betong, kung alam niyo na pala, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin nung una pa lang? Dahil gusto kong hayaan na ikaw mismo ang umamin sa akin. Ayokong pangunahan ka sa kung ano ang plano mo, Lucio. Naniniwala ko na may dahilan kung bakit ayaw mong may makakilala sa'yo. Wala naman pong malalim na dahilan kung bakit ayoko may makakilala sa akin. Nahihiya lang ako na malaman ng mga tao na nandito na ulit ako dahil sa binigo ko sila noon. Pero hindi pa huli ang lahat para bumawi ka, Lucio. Lalo na ngayon na mas lumala ang sitwasyon ng ating baryo dahil kay Julius. Isa pa yan si Julius. Hindi ko akalain na magiging ganito siya. Hindi niya ginamit sa tama ang mga itinuro ko sa kanya. Kaya oras na para kunin ko sa kanya mga bagay na dapat ay sa akin. Anong binabalak mo, Lucio? Tutal, hindi naman niya nagagamit ang tama mga anting-anting ko. Ay kukunin ko naman ngayon sa kanya. Babalik na ako sa pagiging antingero ko, Kapitan. Labis na natuwa si Kapitan Betong sa sinabing yun ni Lucio. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at ipinaalam ni Lucio kay Kapitan ang totoong dahilan kung bakit siya biglang umalis noon sa kanilang baryo. Matyagang nakinig naman si Kapitan Betong sa mga nangyari kay Lucio matapos niyang mawala sa lugar nila. Kinagabihan ay nagpatulong si Lucio kay Kapitan Betong sa paggupit ng kanyang mahabang buhok. Inahit din niya ang kanyang makapal na bigote at balbas. Para sa kanya ay tapos na ang kanyang pagtatago sa mga tao at oras na rin para malaman ni Julius na dismayado siya sa mga ginagawa nito sa kanilang baryo. Matapos yun, ay nagpaalam na si Lucio kay Kapitan Betong. Mag-isa siyang nagtungo sa kanyang bahay. Nang nasa harapan na siya ng pinto, ay nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago siya kumatok. Hindi nagtagal ay pinagbuksan siya ng pinto ni Julius.
Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Kuya Lucio, buhay ka? Ako nga, Julius. Buhay na buhay. At para sa kaalaman mo, ako rin ang palaboy na nakikitira ngayon sa bahay ni Kapitan Betong. Kaya nakita ko kung ano napakalaking pagbabagong nangyari sa'yo. Diretsong pumasok si Lucio sa loob ng kanyang bahay. Huminto siya sa gitna ng sala at iginala ang mata sa paligid. Pambihira. Napagawa mo na pala ang bahay ko. Naging konkreto na. Malayong malayo na sa dati nitong itsura. Pero hindi ako masaya na napaganda mo ito nang dahil sa pangingikil mo ng pera sa mga tao kapalit ng pakikipaglaban mo sa mga aswang. Anong magagawa ko? Wala akong pinagkakakitaan nung umalis ka eh. Kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano ako mabubuhay. Masama bang humingi ako ng kabayaran sa pagbubuwis ko ng buhay kapag nakikipaglaban ako sa mga aswang? Walang mali sa ginagawa mo. Ang mali ay ang panggigipit mo sa mga tao rito. Ang hindi mo pakikipaglaban sa mga aswang kapag hindi ka nila binayaran. Ang pagsasawalang bahala mo sa pagpatay ng mga aswang sa mga tao dahil hindi lang nila naibibigay ang gusto mo. Lahat ng yun ay mali. Dahil hindi yan ang sinumpaan mong tungkulin sa akin noon, Julius. Hindi mo nga ako binigo na maging isa kang mahusay na antingero. Pero binigo mo ko dahil hindi mo ginagamit sa tama ang kakayahang itinuro ko sa'yo. Iniwanan mo sa akin ang tungkulin mo nun. Tapos babalik ka rito para sumbatan ako. Ikaw ang nagpumilit na turuan ako na maging kagaya mo. Para sa iyong kaalaman, ay hindi kita pinilit, Julius. Nagbigay lang ako ng suwestyon dahil sabi mo ay walang direksyon ng buhay mo at gusto mong maging kapaki-pakinabang. Pero dahil sa mga ginagawa mo ngayon, ay patawarin mo ako. Pero kukunin ko na ang lahat ng anting-anting ko na nasa iyong pagmamayari. At ang gusto ko, ay umalis ka na rito sa pamamahay ko. Sandaling natahimik si Julius. Marahan itong naglakad palapit kay Lucio at matiin siyang tinignan sa mga mata. Walang problema. Aalis ako sa bahay mo ngayon din. Pero itong tandaan mo, hindi pa ako tapos sa'yo, Lucio. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong bumalik ka pa rito. Binabantaan mo ba ako, Julius? Hindi ako nagbabanta. Sinasabi ko lang kung ano ang mangyayari sa'yo. Ayaw mo ba nun? Mapaghahandaan mo ang susunod kong gagawin. Talagang napakalaki na ng pinagbago mo, Julius. Hindi ganyan ang Julius na inampun ko. At sinanay ko para maging isang mahusay na antingero at mabuting tao. Matagal na akong ganito. At ganito na ako bago mo pa ako makilala. Masyado lang mababaw ang pagtingin mo sa mga tao. Kaya hindi mo nakita kung ano talaga ang ugali ko, Lucio. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang totoo, bala ko na talagang patalsikin ka sa baryong to. Yung agimat na isinot mo nung gabi, nung huli kang nakipaglaban sa mga aswang bago ka umalis, itinubog ko yun sa tubig. Kaya nawalan yun ng bisa. Napamaang si Lucio sa isiniwalat na yun ni Julius. Hinintay niyang bawiin ni Julius ang sinabi, pero hindi yun nangyari. Oh, bakit di ka makapagsalita, ha, Lucio? Plano ko na talagang sirain ka sa mga tao rito noon pa man. At alam mo kung bakit? Dahil ako ang anak ng pinuno ng mga aswang na pinatay mo kasama ang lolo at tatay mo, Lucio. Nandito ako para magiganti. Ang mga pagsalaki ng mga aswang dito ay nangyayari dahil sa aking utos. Sumusunod sila sa akin dahil ako na ang kanilang pinuno. Hindi ka ba makapaniwala na nagawa kitang lokohin? At itong ginagawa kong paniningil sa mga tao ay ginagawa ko upang patuloy na sirain ang pangalan mo. Upang isipin nila na ako ang produkto mo. Kung ganun, lahat ng ipinakita mo sa akin ay isang malaking pagpapanggap lamang. Tama ka. Kung alam mo lang
kung gaano ako nasusuka sa tuwing nagpapakita ako ng paghanga sa'yo. Dahil ang totoo ay kinasusuklaman kita, Lucio. Para sa akin ay hindi sapat na mamatay ka agad. Ang dapat sa'yo ay habang buhay na magdusa at mabuhay sa kahihiyan. Pero bakit ko ba patatagalin? Tutal, nakuha ko na ang gusto ko. Nasira ko na ang pangalan mo. At kahit wala ka rito ng 10 taon, ay kinamumuhian ka pa rin ng mga tao rito. Marahil sapat na yun. At panahon na para sumunod ka na sa aking ama sa impyerno. Sa isang iglap ay mabilis na nag-anyong aswang si Julius sa mismong harapan ni Lucio. Bahagyang lumaki ang katawan nito at tinubuan pa ito ng makapal na itim na balahibo. Nagkaroon ito ng matutulis na ngipin at mga kuko. Ang mata nito ay naging pula na parang bola ng apoy. Mabilis na hinawakan ni Julius si Lucio at hinila siya nito palabas ng bahay. Malakas siya nitong ibinalibag sa lupa, ngunit agad din siyang tumayo. Wala kang laban sa akin, Lucio. Dahil sino ka ba kung wala kang armas sa tagimat? Wala akong pakialam kung mamamatay man ako ngayong gabi. Ang importante, hanggang sa huli, ay pinili ko pa rin na protekta ng baryong ito laban sa mga aswang na kagaya mo. Muling umatake si Julius at nagawa nitong sugatan sa dibdib si Lucio gamit ang matutulis nitong mga kuko. Matapos yun, ay malakas siya nitong itinulak, kaya tumilapon siya at humampas ang katawan niya sa lupa. Sa kabila ng sugat na natamo, ay hindi sumagi sa isipan ni Lucio ang pagsuko. Muli siyang tumayo kahit sugatan, ngunit agad siyang tinadyakan ni Julius sa sikmura, kaya muli siyang napaluhod. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang dumating si Kapitan Betong. Lucio! Saluin mo ang agimat mo! Nanlaki ang mga mata ni Lucio nang biglang ibinato sa kanya ni Kapitan Betong ang agimat na ginamit niya noong nakipaglaban siya sa mga aswang bago siya umalis sa baryo nila. Nalaglag sa harapan niya ang agimat na agad niyang kinuha at hindi na muna niya inisip kung paano yun napunta kay Kapitan Betong. Ikinulong niya sa kanyang mga palad ang agimat at mabilis na binigkas ang isang dasal upang magkaroon yun ng bisa. Matapos yun, ay agad siyang tumayo at hinarap si Julius. Sa paglapit ni Kapitan Betong kay Lucio, ay inabot nito sa kanya ang isang matalim na itak. Tapusin mo na ang huwad na antingerong yan, Lucio. Ipakita mo sa kanya kung sino ka talaga. At huwag kang mag-alala, dahil simula sa gabi ito, ay hindi ka na namin hahayaan na lumaban ng mag-isa. Labis na nagulat si Lucio nang sunod-sunod na dumating ang mga kalalakihan ng baryo. Lahat ay may dalang armas, gaya ng palakol, sibat at itak. Napangisi si Julius. Hindi man lang ito nagpakita ng kahit na konting takot. Sa tingin nyo ba ay masisindak nyo ako sa dami nyo? Sisiguraduhin ko na walang matitirang buhay na tao sa baryong to bago matapos ang gabing to. Malakas na umalulong si Julius. Pumailan lang ang alulong na yon sa buong baryo. Ilang segundo lang ang lumipas ay dumagsa na kagad doon ang mga alagad nitong aswang. Lahat ng aswang ay tumayo sa likuran ni Julius. Nagngangalit ang mga ngipin ng mga aswang. Walang tigil ang pagtulo ng malapot na laway na may kasama pang mga dugo. Unang sumugod ang mga aswang at hindi naman natinag ang mga tao. Sabay-sabay na sumugod ang mga tao at naganap na ang isang matinding salpukan ng puwersa, ng kabutihan at kasamaan. Sa isang iglap ay nakita ni Lucio kung paano bumagsak ang ilang mga tao at aswang. Alam ni Lucio na siya ang dapat na makaharap ni Julius. Laban yun sa pagitan nilang dalawa na dapat niyang tapusin sa gabing yun. Kaya walang pag-aalinlangan na naglakad siya palapit kay Julius.
May oras ka pa para sumuko, Lucio. Huwag kang mag-alala. Dahil kung susuko ka, ay gagawin kong mabilis ang iyong kamatayan. Kilala mo ko. Wala sa pagkatao ko sumuko. Lalo na ngayon na nakita ko na ang totoo mong kulay. Galit na umangil si Julius bago ito sumugod. Mabilis ito at ramdam ni Lucio ang taglay nitong lakas. Tumalon si Julius at sinugod nito si Lucio mula sa itaas. Nagawang makaiwas ni Lucio. Lumuhod siya at ibinaon niya ang talim ng kanyang itak sa tagiliran ni Julius. Matapos yun ay umatras si Julius, ngunit hindi ito binigyan ni Lucio ng pagkakataon para makabawi. Hinabol niya si Julius at paulit-ulit niya itong tinaga at sinaksak. Pero kahit sugatan, ay umatake pa rin si Julius sa kanya. Sinunggaban nito si Lucio, pero mabilis siyang nakailag at tinaga niya ang braso nito. Napaurong si Julius at napamura. Hindi mo ako matatalo, Lucio. Matanda ka na. Wala ka ng lakas. Laos ka na. Laos na akong laos. Pero buo pa rin ang paninindigan ko. At hindi ako traidor. Nakagaya mo. Umatake si Julius ng sunod-sunod. Tinamaan si Lucio sa balikat, sa tiyan at sa binti. Napaluhod siya sa harap ni Julius. Tumawa si Julius habang nakatayo sa harap niya. Ano? Tignan mo ang sarili mo. Hindi magtatagal ay magiging isa ka na lang alaala. Matiim na tinignan ni Lucio si Julius. Hinawakan niya ng maigpit ang kanyang agimat at humiling siya roon ng karagdagang lakas. Agad niyang naramdaman ang paggapang ng kakaibang enerhiya sa kanyang buong katawan. Tumayo siya kahit nanginginig ang katawan. Ikaw ang magiging alaala na lang at matatandaan ka ng mga tao bilang isang masamang alaala. Muling naglaban sina Lucio at Julius. Nang sandaling yun, ay ramdam ni Lucio na mas malakas at mas mabilis na siya. Umikot siya at tinaga si Julius sa tagiliran. Napasigaw ang aswang. Sinundan niya yon ng magkakasunod na taga sa balikat at sa dibdib ng aswang na tuluyang nagpahina kay Julius. Malakas na itinulak ni Lucio si Julius at nang mapasandal ito sa puno ay sinaksak niya ito sa tiyan. Nang hugutin niya ang itak ay walang pagdadalawang isip na ginilitan niya sa leeg ang aswang na naging dahilan ng tuluyan nitong pagkasawi. Nasaksihan ng mga aswang ang pagkamatay ng pinuno ng mga ito. Dahil doon ay nagsimulang umatras ang mga natitirang aswang. At saan kayo pupunta, mga damuho kayo? Tatakas! Walang makakaalis sa inyo ng buhay! Umakbo si Lucio sa pinakamalapit na aswang at itinaga ang itak sa leeg nito. Sumunod siya sa iba pa at akala mo ay isa siyang makina na ginawa upang pumatay ng mga aswang. Wala siyang tigil sa pagtaga at pagsaksak sa mga aswang na nalalapitan niya. May mga aswang na nagtangkang tumakas pero sinundan ni Lucio ang mga yon upang paslangin. At makalipas ang ilang sandali ay wala nang natirang buhay na aswang. Lahat ay nakahandusay sa lupa habang si Lucio ay halos maligo na sa malapot na dugo ng mga halimaw. Habol niya ang kanyang paghinga, ngunit puno ng kasiyahan ng kanyang puso sapagkat sa gabing yon ay ang mga tao ang nanalo laban sa mga aswang. Agad na lumapit si Kapitan Betong kay Lucio habang ang mga kasama nila na nakipaglaban ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Pinatunayan mo ngayong gabi na ikaw pa rin ang pinakamahusay na antingerong manunugis, Lucio. Sigurado ko na sobra kang ipinagbabalaki ng tatay at lolo mo sa kabilang buhay. Maraming salamat, Kapitan. Pero paano napunta sa inyong agimat ko? Nakita ko kasing itinapon niya ni Julius. Hindi ko alam noon
kung ano ang dahilan niya. Pero dahil alam kong importante sa iyo ang agimat na yan, ay kinuha ko yan at itinago. Maraming salamat talaga, Kapitan. Kung hindi dahil sa inyo, ay malamang patay na ako ngayon. Salamat din dahil alam kong ikaw ang nagkumbinsi sa mga tao para lumaban. Salamat na lang sa Diyos at hindi ako nahirapan na magpaliwanag sa kanila kung bakit kailangan na namin lumaban. At huwag kang mag-alala dahil tutulungan din kitang magpaliwanag sa mga tao. Pero ang importante sa ngayon ay nalantad na ang panlilinlang ni Julius sa ating lahat at nagtagumpay tayo na patayin siya. Wala na ang mga aswang. Payapa na ang baryong ito. Sa sinabing yun ni Kapitan Betong ay may konting lungkot na naramdaman si Lucio. Malungkot siya sapagkat naging malapit sa kanya si Julius at naniwala siya sa pagpapanggap nito. Ganun pa man, mas lamang ang kasiyahan niya dahil sa wakas ay nakalaya na ang baryo nila mula sa takot sa mga aswang. Matapos ang lahat, ay tuluyan ng nakamtan ng baryo ni Lucio ang kapayapaan. Naging normal na ang buhay ng mga tao roon. Ngunit kung may isang bagay na labis na ikinatuwa si Lucio, ay yun ang pagbabalik ng tiwala ng lahat sa kanya. At dahil hindi siya sigurado kung hanggang kailan magiging payapa ang kanilang baryo, ay pumili siya ng ilang mga kabataan upang sanayin sa paggamit ng anting-anting at maging sa pakikipaglaban. Ginawa niya yon hindi dahil nais niyang may pumalit kagad sa kanya, kundi dahil alam niyang hindi panghabang buhay ang lakas niya. Ayaw na rin niyang danasin ng susunod na henerasyon ang parehong takot at pagkawala ng pag-asa na minsan nang bumalot sa lugar nila. Pero naniniwala siya na hanggat nagkakaisa ang mga mamamayan sa kanila at may pananalig sa Diyos, kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan.